This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayun, magandang gabi po mga kapatid. Ay nakauwi na po kami kaninang tanghali galing po sa temple. Ako po'y masaya na nakabalik po tayo sa bahay. Nakabalik po ako sa bahay kasama ng pamilya ko at safe po kami. Alam ko po yun dahil po kapag po nasa pamamalaga po tayo ng ating Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. Maganda po yung aming trip kahit na sinasabing may bagyo. Pero 2 o'clock pa lang po, madilim na. Pero nakauwi po kami ng hindi pa po umuulan ng malakas. Ako po yung nagpapasalamat sa ating Ama sa Langit for the opportunity na makapag-serve sa Kanya. And ako po yung natutuwa sa mga individual na nakikinig parati sa atin. And hope po na sa maayos po kayong kalagayan habang nakikinig ngayon. Hindi ko alam kung kailan ako mag-upload, no? Kasi gagawin ko pa lang ngayon. And medyo maganda yung topic natin ngayon eh. Kasi marami akong natutunan habang gumagawa ako. Napakabagal ng internet, no? Tapos may ginagawa pa ako, so kailangan ko ng minto para gumawa ng podcast. And alam niyo po yung feeling na pagdating parang gustong matulog, but I need to talk to my father-in-law kasi bumisita siya sa bahay. Alam niyo po yun, kaya yung topic natin napapanahon sa nangyayari sa buhay ko. Parang every time nagagawa ako ng topic, talagang may nangyayari sa akin na ako'y natutuwa. No, hindi po siya sa akin challenges, but alam ko inaagabayan ako ng Diyos para na maging maganda po yung pagbabahagi ko sa inyo. So, kamusta po kayo? I'm praying na habang nakikinig po kayo ay nasa maayos kayong kalagayan, maganda yung health ninyo, and kayo po yung nakakapag-relax. No, naway po yung aking boses na may magiging isang parang kanta sa inyong mga pandinig na parang hindi na kompleto yung araw ninyo po pag hindi po kayo nakakapagpakinig sa ating programa. At ako din po hindi naging kompleto yung araw ko pag hindi po ako nakakagawa ng podcast na tulad po ng ganito. Salamat sa mga individual na nakikinig. Ulitin po natin sa mga silent listeners po natin na nakikinig po sila, sa mga masugid na taga-subaybay na parating nag-i-email sa akin, nag-chat sa ating YouTube channel. Balang araw magkikita din po tayo, no? Pag makapasyal po ako sa Philippines Manila Temple, sabihin ko po kayo para magkita-kita po tayo. And meron po ba akong subscribers dito, tagapakinig po na taga Cebu, Philippines Mission po, or sa Cebu mismo, no? Para po na pag pumunta po kami ng Cebu ay makapag-update po ako dito para po na makapagkita din po tayo at ano din po sa iba't ibang mga lugar. Maraming salamat po sa inyo. And magandang araw mga kapatid. Welcome po sa Pusong Bukas, isang podcast kung saan tayo'y nagmumuni-muni tungkol sa pananampalataya, pagsunod at sakripisyo. Ako po si Brother Dave. At ngayong episode, pag-usapan natin ang isang mahalagang aral mula sa kinuha ko po ito sa ating Come Follow Me lesson, Doctrine and Covenants 117, ang kahalagahan ng sakripisyo para sa Diyos. Yung sacrifice yung pinag-usapan natin. I-insert ko lang po habang nasa loob kami ng temple. Di ba pag bata tayo, minin natin hindi. Pag nasa loob ng temple, nakakatulog tayo. Especially pagod tayo, di ba? Yung wife ko sabi niya, nakatulog ako. At yun yung pinag-usapan ng mga kasama namin sa bahay. Alam niyo po doon sa inarkila naming parang maliit na apartment doon sa maglalakad pa po kami papuntang temple kasi doon sa patron house masikip na. So gratefully meron naman kaming natulugan. Kami po 6 kami sa pamilya, and then yung isang pamilya po 3 sila, and then 2 priesthood leaders pa po nakasama namin at mag-ina. So isipin po natin, no? As in paggabi napakalakas ng aircon, pag umaga medyo mainit. Pero natutuwa ako kasi alam niyo po yung sakripisyo, di po ba? Para lang mataguyod. Umalis kami dito sa amin, La Carlota, 10 o'clock ng gabi. Hindi pa kami makatulog kasi yung sa bus, di ba? Yung may kasama akong anak sa gilid ko kasi sumama lang po kami sa temple trip.
Ayun, nagpapasalamat ako sa aming priesthood leaders at mga membro din. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi pa kami masyadong nakatulog, yung mga bata. Pagdating namin doon, nakasakay kami ng 5 o'clock kasi 5 o'clock yung yung first na ng barko. So from 12 hanggang 3, nagantay po kami para makapasok. And kasi yung tao po pag iniisip nila yung sacrifice, iniisip nila na hindi maganda. Pero sa atin po, iniisip natin na ito yung opportunity. Pinapakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Then yun po, nakarating kami sa temple, nasa 10 o'clock. And tuloy-tuloy na po yun. Nag-session po kami. Tapos kain, mamayang gabi, kwentuhan. Tapos maraming nangyari talaga. Yung pressure sa trabaho, I just still tumatawag, nagko-communicate ako, alam niyo po yun. Hanggang kinabukasan, naging dahan-dahan, naging maayos kasi part lang po yun. Andun po kami sa, yung second day, kahapon, nagdating kami ng last session, 3 o'clock, 3:30, hanggang gabi na yun. Sa umaga, matin kami ng before lunch, and then pangalawang session sa hapon na 3:30, nakatapos kami mga 5. Paglabas kong ganun, excited ako kasi makapagpahinga na. Sinabi ng temple president sa amin, "Brother, umatin kayo ng temple sealing, proxy. Ano lang yan, madali lang yan." Umatin po ako. Kasama ko po yung mga mga seniors na. And then dalawa silang senior, nag-serve po sila ng temple worker. Ayun. So shout out po sa ating sister. Kalimutan ko yung pangalan. Ano ba yun? Sister Ana. Maraming salamat sa pag-share. Kayo po isang temple worker. Pagpalain po kayo. Nandun na po kami sa loob. Nagti-temple work. Sabi ko, bakit ako nandito? Ito po yun kasi pa ako yung parang madali akong mainip. Yun. And akala ko madali lang, 15 minutes. Nagtagal po kami hanggang 4:30. Nakatapos po kami sa 7 na ng gabi. Sabi ko, na-scam ako ni temple president, pero paglabas namin, pinasalamatan kami. But honestly po, sa loob ko, abangan doon po ako, huminto yung oras talaga. Napakabilis natin sa buhay, di po ba? Gusto natin instant lahat. Kasi hinahabol natin yung oras kasi marami tayong ginagawa. Di po ba? Pero doon, natutunan ko na, relax. Habang nakaupo ako, habang nagpapa-participate ako doon sa proxy temple sealing ng pamilya, nagganap po ako doon na witness. Nagganap din po ako doon na anak, na proxy na anak. Ano yung sinasabi ko sa sarili ko na ang galing ni brother, sa ulo niya na yung sasabihin. And kasama niya si sister parang demanding may isa pa. Pero alam niyo po yung pagdating sa simbahan, pagdating sa gawain ng Diyos, parang instead na maiinip ka o maiinis, matutuwa ka talaga at mamahalin mo kasi gawain nyo ng Panginoon hindi yung personal na gawain, hindi yung gawain ng ibang tao, gawain nyo ng Panginoon. Tuwang-tuwa ako gano'n, sabi ko, si sister demanding, isa pa. Pero masaya, sobrang saya. Gusto ko yung mga gano'ng ugali pag sa loob ng temple, yung parang ipupush ka, yung parang i-demand ka na gawain mo kasi tinutulungan ka Gano'n din po tayo sa buhay natin. Yung sakripisyo na to, hindi po ito pinupush lang tayo para sa atin. Tinutulungan po niya tayo. Kaya, praise the name of God. Kasi siya po yung author ng lahat. Hindi natin ma-explain lahat ng bagay. Pero later on, makita natin para sa atin to. Isa pa na natunan ko doon, sabi ng isang leader sa akin, sabi niya, mag-serve ka to ng tuto kasi yung tawag niya, angga. Mag-serve ka ng temple worker. Kasi yung temple worker, pupunta doon every once a month. Kasi yung schedule nila next 2 weeks uli. Next 2 weeks uli. Tapos sila, retired na. Retired na si president. Retired na. Yung angga ko sa kanya naman is president. Retired na siya as teacher. Wala na siyang ginagawa. Kaya nag-serve sila ng wife nila as senior service missionary at temple worker. Habang sinasabi niya ang ganyan, sabi ko, may trabaho po ako, president. Sabi niya, yung pera, yung trabaho, makikita lang yan. Pero maganda na makapag-serve tayo sa Panginoon. Sabi ko sa sarili ko, ito po yung real talk lang, honest lang. Sabi ko,
Nasabi mo lang yan, President, kasi retired ka na. Yun yung sabi ko sa isip ko. Pero ang ganun po yun. Sinasabi ko lang yung thoughts ko. Ayaw kasing, alam mo yung magtago, whatever, na gusto ko yung realidad ba. And habang ginagawa ko yun, paisip ako, masama ba yung suggestion ni President para sa atin to eh. At yun yung ibig sabihin ng sakripisyo. Kasi pag ayos ka na, marami ka ng pera at magsiserve ka sa Panginoon, hindi na po sakripisyo yun. May kaibigan ako, ganun yung prinsipyo niya. Maintindihan tayo ng Diyos kasi palang araw makapag-serve tayo sa Kanya. Alam niyo po, bless those individuals na kahit nasa hirap ng buhay ay pinili po ng mga paglingkod sa Panginoon. And sa inyo po ngayon, brothers and sisters, na feeling nyo na magantay pa kayo ng tamang oras na makapaglingkod. You can serve God in any time. Sa prayer pa lang, makakapag-serve na tayo. Pag-pray nyo yung mga leaders sa simbahan, yung mga miyembro, mga pamilya natin, mga hindi natin kilala. Habang naglalakad po tayo araw-araw, may namimit po tayo. Pag-pray po natin yung mga individual, nakikita natin sa puso natin. Napagpalain sila, serbisyo po yun, sakripisyo po yun. No, hindi kailangan na magarbo yung paglilingkod natin sa simpleng paraan. Makapaglingkod po tayo sa ating Diyos. Purihin yung pangalan ng ating Diyos. Alam niyo po ngayon, parang gusto kong parang sinasabi na purihin ang pangalan niya. Sabihin nyo po, nag-ibang relihiyon na po. Hindi po. Yun yung pag-praise natin sa pangalan ng Diyos. We always say, Amen. We agree. We feel the love. That's why nagsasabi tayo ng mga ganung bagay. Papatuloy ko na po. Ako po yung natutuwa at masaya na kasama ko po kayo uli ngayon. Gabing ito. Actually, ngayong oras na to is, 7:32. Ayun. Bilis ng oras. Hindi pa po kami dinner, pero sabi ko busog pa naman ako. Mabubusog ako sa salita ng Diyos sa pag-aaral ngayon kasi namimiss ko. Namiss ko yung bahay, namiss ko yung kwarto ko, namiss ko yung lugar ko ngayon, yung aking opisina, na dito ako gumagawa ng gawain ng Diyos. Sabi po dito sa pagpapatuloy, tunay nga, ang ating mga sakripisyo ay banal sa harap ng Panginoon. Banal po yun sa Kanya. Kailangan po tayong magtiwala na sa divine intervention niya. Practice kong sinasabi kagabi habang nandun po ako sa stress period. Dahil sa trabaho, sabi ko sa Kanya, God, I surrender everything sa inyo. No? Sinusurrender ko po. The battle is yours. Alam ko gagawa kayo ng paraan na maayos to. Kailangan ko lang po maging masaya ngayon. Walang pipigil po sa akin sa kasiyahan ngayon. Walang pipigil sa akin na maging masaya, mapaglingkod sa inyo. At gagawin ko po yung lahat. Alam ko, sasaayon po sila sa akin. Kasi po, ito'y po para sa inyo. Hindi po ito para sa mundo. Para po ito sa inyo, Ama. Yun po yung sabi ko sa panalangin ko. At mga kapatid, pwede nyo pong gawin yun sa sarili ninyo. Walang makakapigil po sa inyo sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po sa Doktrina at Mga Tipan, section 117, verses 1 hanggang 11. Ito po yung sabi, tinawag ng Panginoon sina Newell K. Whitney at iba pang mga leader na iwan ang kanilang masaganang buhay sa Kirtland at lumapit sa Far West. Sabi sa talata 13. Alam niyo po yung dito, nasagot yung yung parang inaing ng aking kaibigan na kailangan niya munang ma-establish para makapaglingkod siya. Dito sinabi ng Panginoon. Sinabihan niya po si Newell K. Whitney at iba pang mga leader na iwan niyo yung ari-arian ninyo, yung comfort zone ninyo, yung lahat ng mga meron kayo. At ang sabi dito po na maglingkod kayo sa akin. Iwan niyo yung masaganang buhay niyo sa Kirtland. At doon kayo sa Far West, sabi sa talata. Mag-missionary work kayo. Diba? Iwan niyo yung pamilya ninyo, iwan niyo yung mga anak ninyo. Sa ating panahon, makaya ba natin yun? At sabihin ng Panginoon, iwan niyo yung trabaho ninyo at paglingkuran niyo ako. Hindi naman po tayo makakadinig ng tinig pero maramdaman po natin yun. Pag tinatawag tayo. Alam niyo po, yung ating desire ng puso natin, pag tama po yun at in righteousness, sagutin ng Panginoon. Tulad po sa aking panalangin ngayon, araw-araw. Sabi ko, God, I want to serve Thee till the end, until the next life. I want to be self-reliant. Na yung 8 hours po na ginugugol ko po sa trabaho, gaguling ko po yun sa inyo. Yun po yung desire ng puso at panalangin sa ating Ama sa langit. Alam ko na sinasagot niya po ako. Alam ko po yun sa puso ko.
na nagsisimula na po yung another journey ng life ko, another chapter ng life ko po. Kailangan meron po tayong ganung pag-uugali sa puso natin. Kasi pag tinawag po tayo ng Panginoon, handa po tayo. Hindi na po problema or issue yung mga anong meron tayo, tulad ng isang mayamang lalaki na binata. Nasabi niya, Panginoon, paano ako I'm not particular, no? Pero sabi, Panginoon, paano ako makapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sabi ni Panginoong Jesucristo, iwan mo lahat. At yung bata, dahil mayaman siya, yung binata, ay umalis siya na malungkot. Pero pagkanda po tayo, gamitin po natin yung resources na meron tayo sa gawain ng Panginoon. Wala po tayong time. Kung anong meron po tayo ng resources, ibahagi po natin. Alam ko po, napagpapalain po tayo ng 70 times 7 ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Ama sa Langit. Sabi po dito, let him contend earnestly for the redemption of the first presidency of my church, saith the Lord. And when he falls, he shall rise again. For his sacrifice shall be more sacred unto men than his increase. No? Pag tayo babagsak dahil sa paglilingkod sa Panginoon, tutulungan niya po tayong bumangon. Dahil nakapaglingkod po ako ng full-time mission, binigyan niyo po ako ng magandang buhay. Kahit po in spite, hindi po ako karapat-dapat. Nagkakamali po ako, natitisod po ako, nasasaktan po ako. Pero dahil po sa pagmamahal niya, sabi niya dito, he shall rise again. Tatayo po tayo uli. At magiging more sacred unto me than his increase. Mas gusto ng Diyos yung paglilingkod natin kaysa kayamanan natin. Kailangan po ba ng ating Panginoon yung kayamanan natin? Hindi. Pero pwede nating magamit yung kayamanan natin at yung resources natin at yung talento at skills na binigay sa atin ng Panginoon para sa paglilingkod sa Kanya. Yun po yung realidad at katotohanan. Ang sakripisyo po ay hindi palaging madali. Wala naman pong madaling sakripisyo, kaya sinabi siyang sakripisyo. May gagawin ka, may give up ka. Kahit hindi mo na kaya, magpapatuloy ka. Ako po yung nakapag-serve, no? Nang dumating sa point na hindi mo maedad tayo, pero nang binisitaan ko po yung mga area na nag-serve ako noon, dito sa lugar namin, nag-serve ako ng first counselor at clerk. Malaki kasi yung area for 8 years, plus ng 2 taon sa clerk, district clerk. Doon ko nakita po na hindi pala madali. Pero during that time na binata ako, single pa rin motor ko, parang madali lang. Parang nag-i-enjoy lang. Parang 5 minutes away. No? Pero yung mga 30 minutes yan, mga 45 minutes away yan sa amin. Kasi medyo malalayo po yung area namin dito. Pero sinabi ng Panginoon nga, no, hindi madali. Pero nakakaramdam tayo ng sigla. Nakakaramdam tayo ng tuwa. Nakakaramdam tayo ng opportunity. Parang, ay, makapaglingkod ako uli. Maganda to, di ba? Hindi natin binabaliwala natin yung sakripisyo na. Kasi part na yun. The more sacrifices nga ginagawa natin, the more tayo nagiging masaya. Kasi may kasamahan din tayo naglilingkod ng sakripisyo nila. Di po ba? Yung parang sabay-sabay tayong na-edify. No? Tinutulungan tayo ng banal na espiritu na maging malakas sa ating sarili, sa spiritual na aspeto at iba pang mga aspeto ng buhay. Sabi nga dito, pero ito ay mahalaga sa mata ng Diyos. Hindi niya tinitingnan ang tagumpay sa mundo, kundi ang ating pagsunod. Hindi sinasabi ng Panginoon, ano ba yung naging nito ka sa mundo? Ako po isang pinakamayanang tao. Marami pa akong nag-graduate. Ako po yung nakapagtapos sa ganitong universidad. Sabi dito, hindi niya tinitingnan ang tagumpay sa mundo, kundi ang ating pagsunod, ating sakripisyo, ating paglilingkod. Naalala ko ang isang panahon sa buhay kung saan kailangan kong iwan ang isang oportunidad na maganda. Isang trabaho na maganda ang kita. Pero alam kong hindi ito tugma sa aking panawagan bilang lingkod ng Diyos. Babahag ko po sa inyo. Yung unang test po sa akin, nagtrabaho po ako online sa bahay. Meron po akong business. Nagtrabaho po ako online. That is after my mission. Napakabata ko pa nun. Wala pa po akong asawa. I think that time. May asawa na po pala. Yan, tama. Kasi sabi ng aking branch ng president, pumunta ka ng temple, mag-stop ka sa ng computer mo at bibigyan ng Diyos yung anak mo. Kasi 1 year po, wala pa po kaming anak. Nagkatrabaho ako noon, kailangan ko magsabi na pupunta ako ng temple ng 4 na araw. Ako po yung inaasahan sa negosyo kasi online yun eh. Member din po yung may-ari. Pagbalik ko po, napaganda po ng blessing. Nawalan po ako ng trabaho.
Totoo po yun. Hindi po nagpromesa yung district president ko po na-release na. Siya po yung parating nag-encourage sa akin. Na medyo matigas po yung ulo ko ngayon kaya nagre-repent po ako, no. Pero noon talagang 100% nagtitiwala ako. Kasi hindi ko iniisip na mula na akong trabaho, basta makapagsunod na po ako. The God bless me abundantly. Pag-uwi ko po nawalan pa ako ng trabaho, galing po ako sa temple po, sabi ng aking boss na member din na pinag-pray namin to. Sabi nila na papalitan ka namin. Okay. Kung ganun, wala lang, normal lang. Kasi meron pa akong business. Hindi promesa si President sa akin ng pag-uwi mo magiging mayaman ka, hindi. Sabi niya lang, magkakaroon ka ng baka, no? Hindi sinabing baka eh. The Lord will bless you with kids. Sabi niya ganun. Wala akong trabaho. Tapos sabi ko, wala akong sinisisi kasi decision ko yun. Yun po dapat. Every time na mayroon tayong natanggap na inspiration galing sa ibang tao, counsel man yan, sa mga leaders natin, kailangan po yung decision manggagaling po talaga sa atin. Para po wala po tayong sisisihin sa uli. Hindi po natin pwedeng sisihin yung mga leaders kasi by inspiration yun eh. We don't expect na pag sakripisyo natin, bibigay natin ng blessings. Hindi po. Baka po ibigay sa atin yung trials para maging blessing. Pero ito po yung kagandahan. Binigyan po ako ng ating Ama sa Langit ng 4 na anak. Hindi po ba? Praise God. Yung unang anak ko po lalaki. Pangalawa po babae. Pangatlo po lalaki. Pangapat po babae. Imagine nyo po yung blessing. Ano po siya? Alternate babae at lalaki, babae at lalaki. Sunod-sunod po yun. May gap naman po. Parang 3 years, ganon. 2 years. Makita niyo po yung blessing ng ating Ama sa Langit sa atin. Kinuha yung trabaho ko, binigyan niya ako ng 4 na anak. At negosyo. No? Hindi po kami mayaman. Kasi imagine po natin sa buhay sa Pilipinas, 4 yung anak mo, di po ba? Pero hindi po kami pinapabayaan ng ating Ama sa Langit. Hindi po kami nagugutom. Hindi po kami nagasalig sa aming mga in-laws, sa parents ko. Nagasalig kami ng pagkain. Hypocrites naman parang gano'n. Parang, anong tawag doon? Parang, ang pride ko na. Hindi kami nagasalig sa ila. Hindi po. Sa pagkain po. Kami po may kalidire po kasing in-laws ko. Pag every now and then po, pag gabi, yun po, libre po kami ng hapunan. Ayun, dinadala sa bahay. Patuloy po, di po ba, yung sakripisyo. Hindi siya madali eh. Pero alam ko, na magsakripisyo po tayo, pamamagitan po ng inspiration na manggagaling sa atin, maramdaman natin, yung inspiration na gagaling sa ibang mga leaders na sinasabi sa atin. Pero yung logic po natin, tulad po nangyari sa akin kanina, yung parang, bakit kayo po yung magsasakripisyo pag if I'm going to stop my work? Di ba? Bakit kayo ba yung, pag ganito yung gagawin ko sa pagsunod? Nagiging nagiging matigas yung puso at isip natin. Naging logical tayo. Hindi tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Gusto natin makita yung result. Parang kino-question pa natin yung Diyos, no? Pero dito makita natin, mga kapatid, nasa personal na buhay ko, yun po yung una. Yung pangalawa po, nagtatrabaho po ako supervisor sa isang member din po. Grabe yung blessing. Bacolod naman. Pero malayo po siya sa amin, pero 2 hours, Saturday, Sunday, wala pa akong work. Mapaglingkod ako sa kanya, pero malayo po. That time kasi parang, parang konti pa yung mga bus. Tapos hindi pa kami sa proper ng La Carlota, medyo malayo kami. So, alis ako sa bahay, nang tulog yung mga anak ko. Uwi ako sa bahay mga 10 to 11 o'clock in the evening. I decided to choose kahit maliit yung sahod na maging DepEd, no? Hindi ko na ibabagi yung DepEd na teacher journey ko. Basta ganun. Nawalan pa ako ng trabaho dun. As in, umalis ako. No? Pero malaki yung sahod dun. Pero I am grateful dahil hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Dahil sa aking desire, sabi ko, God, gusto ko magkaroon ng trabaho na malapit sa amin. Talagang sobrang lapit po. Mga 10 minutes away lang. Late pa po ako pumasok. Binigay po ng Panginoon. Dahil po sa paglilingkod ko. Calling ko po that time is First Council of District Presidency. Aniniwala ako, nagpatotoo po. Tanggap lang po kayo ng calling. Hindi po tayo papabayaan ng Diyos. Pero dapat magkaroon po tayo ng desire to have our decision on our own. Hindi lang po kayo nakikinig kay Brother Dave. Pag-pray po yung ninyo, yung karanasan ko rin, kung totoo kung hindi. Kasi naranasan ko po yun. Yung pangatlo po, na piningi ko sa Panginoon ngayon, I want to go back those times na meron akong business,
Kasi anytime pwede akong tawagin ng Panginoon eh. Oy Dave, maglingkod ka ngayon, alas 12, merong member doon sa simbahan. Yun. Couple missionary, meron kayong gagawin. Di ba? Makapag-excuse ako para makapunta lang doon kasi hawak ko yung oras ko. Kasi naranasan ko po yun. So, dapat po ngayon, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na meron tayong mind, goal settings tayo. Meron tayong plano sa buhay, meron tayong goal na makapaglingkod sa Kanya. Dapat lahat ng ginagawa natin sa mundo naka-align sa eternal perspective natin sa buhay. Sabi nga, if it's not eternal, spiritual, forget it. Kasi hindi siya naka-align, diba, sa ating goal na makabalik sa ating Ama sa langit. Forget it. Kailangan lahat ng ginagawa natin nakaayon sa Kanya. Pero at the end of the day, hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo. Mahalaga, we are striving, no? Para matuntun yung ating goal to have eternal life with Him. Di po ba? Pagpapatuloy po, masakit, nakakatakot, pero pinili kong sumunod. At sa kabila ng lahat, nakita kong kamay ng Diyos na gumagabay, nagbigay at nagpapalakas. Amen po. Tulad ng mga Whitney, minsan kailangan na nating bitawan ang komportable para sundin ang Panginoon. Naalala mo ba ang parabola ng unforgiving servant sa Matthew chapter 18 verses 21 to 35? Gusto ko pong, pag may time po kayo, basahin po yung Matthew chapter 18 verses 21 hanggang 35. Sinabi po dito, pinatawad siya ng hari sa kanyang malaking utang, pero hindi niya pinatawad ang kapwa niya sa maliit na utang. Ganito rin minsan tayo, humingi tayo ng awa sa Diyos, pero hindi natin kayang ibigay ang awa sa iba. Sa panahon ngayon, ang parabola ay makita sa social media, sa pamilya, sa trabaho. May mga taong nagkakamali, pero imbes na patawarin, kinukundina natin. Ang tanong, binatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan, bakit hindi natin kayang magpatawad sa iba? Di po ba? Sakripisyo din po yung pagpapatawad sa iba. My dear brothers and sisters, kasi naranasan ko po yun sa buhay ko. Yung mismong membro na pinagkakatiwalaan ko, siya yung may malaking kasalanan din sa akin. Yung mga tita ko. Pero ngayon, I forgive them. Even yung dad ko at yung mama ko. Hindi pa ako nabuhay na parang walang nangyari sa buhay. Even bata pa ako, marami talagang challenges sa buhay ko na nangyari. Siguro ganito ako magsalita, ganito akong conviction. Kasi po, ito yung prinsipyo ko. Naniniwala tayo sa salita ng tao. Kasi po, naniniwala tayo sa Kanya. Dahil sa mga karanasan niya, kasi pinagdaanan niya. Kaya naniniwala tayo sa Kanya. Naniniwala ko kay Kristo kasi pinagdaanan niya yung hirap na hinihirap na nararamdaman ko po ngayon, na nadadaanan ko po. Di po ba? Kaya I'm grateful to those sacrifices and challenges sa buhay ko. Dahil po doon, may kukwento po ako sa inyo ngayon, may sasabihin ako sa inyo ngayon, may tuturo po ako sa inyo ngayon. So kailangan natin makinig sa Espiritu. Ang panawagan ng Diyos ay laging may layunin. Pangalawa, huwag matakot sa pagkawala. Pagkawala. Yun. Tamang pagbasa doon is pagkawala, hindi pagkawala. Na pagkawala. Ang Diyos ang tunay na tagapagbigay. Pag mayroon pong nawala sa atin, bibigyan niya. Pero sa akin po, last 2 weeks nawala pa ako ng trabaho sa part-time job. Sabi ko, okay lang yun. Makakain pa naman po kami. Pag may na-close na window ba? Na pintuan, may bagong bukas na pintuan. Yun po naniniwala ako. Hindi ko po alam kung paano yun, but I know that God is working na sa buhay ko pagdating sa ganyang mga bagay. Kasi alam ng Diyos yung desire ng puso natin, alam niya kung paano tayo tutulungan, at naniniwala ako in His name, kayo din mga kapatid. Just keep on fighting, keep on praying. Hinihintay ng Diyos yung desire natin. Pag nakaayon na yung desire natin, bibigay niya sa atin. I do testify on that, my dear brothers and sisters. Tandaan ang mga pangako ng Diyos, ang sakripisyo ay may kapalit na pagpapala. Amen. Di po ba? May pangako ang Diyos, tutuparin niya po tayo. Tutuparin niya po yun. Tayo po, minsan, hindi tayo nakakapagtupad ng pangako natin, pero yung ating Ama sa Langit, always and forever, in eternity, at tutuparin niya yung pangako niya. Ganun po isulat natin yung damdamin natin. Kung meron kayong journal dyan, pwede nyo sulat po. Minsan, ang pagsusulat ay nakakatulong sa paglabas ng sama ng loob. Di po ba?
Ako, ginagawa ko po yun. Meron pa akong, di pa ako nagsusulat sa email or whatever. Ginagawa ko po yun sa notebook. Hindi po akong parang Bible na blank. Doon ako nagsusulat. Para po na balang araw, after 1 year, balikan ko at babasahin ko. Huwag na pong sobrang negative. Maganda po na, balance lang. Pero huwag naman po sobrang, parang, ang sabi ko, parang commercial. Na lahat parang walang mali. Yan. Maganda po na yung parang reality. Diba? Yung pagtotoo, katotohanan. And ma-inspired yung iba. May pagyatiman, then may pag-ahon. Di lang puro saya, may lungkot din, diba? Kasi buhay nyo yung nakasulat dun. Sinusulat nyo yung mga nangyayari sa buhay nyo. Yung pagpapatuloy po natin, piliin ang kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay lakas mula sa Diyos. I always sinasabi po yung pagpapatawad ay magandang paraan siya para sa atin. No? Pinapalaya natin yung ating sarili. Thank you po sa nag-comment na sabi niya, pasalamat po siya sa binagi ko po. And sabihin ko sa iyo, brother ngayon or sister, hindi ko pa alam yung tunay niyo pong pangalan doon. Pagpalain po kayo ng ating masalangit. Magsisimula yung pagpapala niya ngayong araw na to sa iyo. Dahil sa pagbukas mo na magpatawad. Tulad ni Oliver Granger, na bagamat hindi naging matagumpay sa panlabas, ay pinuri ng Diyos sa kanyang katapatan. Kahit hindi po tayo maging mayaman, pero yung Diyos po, papuriin niyo po tayo sa ating katapatan sa Kanya. Yung mga sabi ng Panginoon, you're serving me in spite na mahina ka, may kahinaan ka, wala kang pera, pero andun ka. Hindi mo muna hinintay na yumaman ka para paglingkuran ako. You prove me na kahit sa walang-wala ka, tunay kang kaibigan. Yun po yung tamang katapatan. Sabi sa Doktrina at Mga Tipan, section 117, verse 13 hanggang 15, ang kanyang pangalan na magiging had in sacred remembrance, hindi tagumpay ang sukatan ng Diyos, kundi pagsunod. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang hinihingi ng Diyos na isakripisyo ko? Totoo mga kapatid, ngayon, tanungin yung sarili nyo. You prayed for it. Anong hinihingi ng Diyos na para isakripisyo mo sa Kanya? Ako, sakripisyo ko para sa Kanya. Mga ito ay oras. Napakalaga po ng oras. Yung talento natin. Diba? Gusto natin may bayad parate. O isang desisyong mahirap. Ayun. Trabaho. Diba? Yun lang yun eh. Trabaho talaga. Sa Pilipinas, pinakamahirap na desisyon yung trabaho. Kasi yung pamilya, andyan yan eh. Hirap na ginhawa, sanay tayo. Pag mawalan tayo ng trabaho, diba? Parang, uy, big deal. Pero paano kung ganun yung desisyon na gusto ng Diyos sa atin para mapalapit tayo sa Kanya? Hindi lang po trabaho, yung mga vices natin, yung mga bisyo natin, diba? Na matagal nang hindi pa natin nawawala sa sarili natin. At marami pang iba. Pero tandaan po natin, ang inyong sakripisyo ay banal. Hindi ito parang wala lang. Banal po ito, sagrado po ito sa harap ng ating Panginoon. Hindi niya ito nakakalimutan. Hindi niya ito ibinabaliwala. Lahat po ng ginagawa nating sakripisyo sa Kanya ay babalik niya po sa atin 70 times 7 na blessings siya nawa. Sa Revelations in context, makita natin sa kahit ang mga lugar tulad sa Far West o Adam, Omdai, Amnan ay may papel sa plano ng Diyos. Kahit hindi natin ito lubos na naunawaan ngayon, ang mahalaga ay ang ating pagsunod, hindi ang ating tagumpay. Dapat po hindi yung pagsunod natin, hindi yung tagumpay natin. Ay, gusto kong pasalamat kay Brother Randy, yung aking commission. Sabi ko sa kanya, artista ka na. Doon ka nakita ko sa Cebu. Di ba? Merong video, nakita ko siya. Tapos hinag ko siya ng hinag. Gusto kong umiyak, pero pinipigilan ko. Tapos binigay niya ako ng kasaba. Bago umalis, sabi niya, ito kasaba, oh. Ay ko, wag na. Sige, sa'yo na yan. I-deliver ko rin to sa, Tapos nagkulitan pa kami. Ang sarap na makita yung mga commission mo. Yun po yung tagumpay. Binat-in ko lang siya kasi nakita ko po dito yung tagumpay. Hindi po tagumpay ng kayamanan sa mundo. Tagumpay po ng kaibigan, tunay na kaibigan at pagpapahalaga sa kapwa at sa Diyos. Pero gusto kong sabihin, marami tayong mga leaders na mayayaman. Bakit po? Blessing yun. Kasi binabahagi po nila. Imagine natin yung mga apostles natin. Lahat ng meron sila, binibigyan lang simbahan. Tapos binibigyan sa simbahan para mabuhay lang sila. That's law of consecration. Baliktad. If I'm right, sa love tithing, binibigay natin yung 10%, atin yung 90. Ngayon, sa love consecration, bibigyan natin yung 90, bibigyan ka ng Diyos ng 10%. Di ba?
But that's the reality. Doon tayo hinahanda ng Panginoon. Hindi nga tayo makapagsunod sa mga simpleng mga kautusan. Nasabi natin sobrang hirap. How much more yung mahirap na kautusan? Bakit? Kasi mas mahalaga yung nakikita ng tao, hindi yung spiritual na bagay. Tulad ng templo. Ano ba yung blessing mo to sa templo? Sa material na bagay. Ito yung mata na nakikita ng temporal na tao. Pero yung spiritual na tao, marami. No? Eternal, yung bibigay. Lahat, ibibigay ng Diyos sa tamang desire ng puso natin. Kapatid, ngayong araw, inibitahan kita na magpatawad at magsakripisyo para sa Diyos. Dalawa po yun. Forgive and sacrifice. Isipin mo ang isang bagay na mahirap bitawan at ilalay mo ito sa Kanya. Ano ba yung mahirap na bitawan sa iyo ngayon, kapatid? Ayong nakikinig ka. Ialay mo ito sa Kanya. Pag yun ay masama, yun ay dapat mong parang nadududa ka doon, bitawan mo yun sa Kanya. Hindi mo kailangan maging perfecto. Kailangan mo lang maging tapat. Di po ba? At tayo nagkakamali. Pero bilang isang matapat na anak, isang matapat na kaibigan, hindi natin siya iiwan. Maraming salamat sa pakikinig, sa pusong bukas. Kung na-bless ka sa episode na ito, I invite you po na i-share ito sa iba. Sa mga kapatid nating di pa nakakarinig, sa mga kapatid nating di nagsisimba, mga kapatid nating nalulost, at yung mga hindi pa miyembro ng simbahan, kahit mga active members. No? I-share po natin. Ako po si Brother Dave, isang miyembro po ng simbahan, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Nagpapaalala po ako sa inyo, ang pagsunod ay hindi laging madali, pero ito ay laging tama. At ang sakripisyo mo ay mahalaga sa Kanya. Gusto kong kumanta. Ano yung kanta na, hindi, basahin ko na lang. Kaibigan, di ba? Kumanta pa ito. Basta yung natutulog pa ang Diyos. Ayun, maganda po yun. Hindi na po siya church, parang sa atin na it was na-approve na kantahin sa hymn. Pero maganda po siya. Sa Christian song ni Gary, ni Sir Gary. Ayun, nakalimutan ko yung pilyedo. Pangalan Gary. Valenciano. Po ba? Napakaganda po, napaka-spiritual. Mga kapatid, this time I want to be serious in life. Gusto ko magseryoso muna. Na alam ko na sa buhay natin, masaya yung buhay. Alam ko na marami tayong hirap na pinagdadaanan. Kanya-kaya tayong pasan ng krus. Iba yung pinapasan mo ngayon, ibang pinapasan ko. Pero alam ko po sa mata ng ating masalangit, nagtitiwala po siya sa atin. Na manalangin tayo para hingin ang kanyang tulong. Tutulungan niyo po tayo. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. I'm praying for that. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Kung masaya ka ngayon, hawakan mo yung kasiyahan. Walang pipigil sa'yo. Maging masaya ka sa Diyos. At i-share mo yung kasiyahan sa iba. Gusto ng ating kaaway na kunin niya kasiyahan kasi malungkot siya. Mag-pray po tayo na tulungan din siya na maging masaya paggawa ng kabutihan. The table will turn na magbago yung puso nila. Di po ba? Naniniwala ako sa constant yung change. Kasi lahat tayo nagkakamali, natin po tayo magbabago. Mga kapatid, mahal ko po kayo. Hindi lang po sa salita, but in my heart. Hindi ko pa po kayo nakikita, pero alam ko nandyan po kayo, nakikinig. Let's pray to our God. Tulungan niyo po tayo. Mapagmahal yung ating masalangit. At lahat mong ito iniiwan ko sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.